ang Diyos ay hindi laging nakikipagpunyagi sa tao. Pag nakita niyang hindi ka lumalakad sa kanyang banal na kalooban, hindi ka lumalakad sa pananampalataya, hindi ka lumalakad na kasama ang Diyos, hiwalay siya. Aalis siya, mga minamahal. Sabi rito, basahin po natin dyan, 8:29. Dito po sa Juan, Kabanatay 8:29. 8 talatay 29, ganito po ang pagkasabi. At ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kung lagi ang mga bagay na sa kanya'y nakalulugod. Amen. Ang sabi ng ating pinakamamala pa ng Kristo bilang tao, nagsalita siya. Ang sabi, ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Suma sa akin, ang sabi niya. Ipinakikita niya rito, mami, naman na kapag ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, nasa Kanya ka. Hindi kaya iiwanan ng malapanong katulad natin. Ang Diyos ay nasa atin, nananahan sa puso natin. Sabi ng malapang noon, ang nagsugo sa akin ay suma sa akin. Hindi niya ako binayaang nag-iisa sapagkat ginagawa kong lagi ang mga bagay na sa Kanya ay nakalulugod. Ipinakikita rito ng malapanginoon na kapag tayo po'y lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang ginagawa natin kalugod-lugod sa malapang ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwanan. Sabi, I will not leave thee, nor forsake thee. Pero pag nakita niya, maminamahal, na hindi ka na lumalakad sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay hindi palagi nakikipagpunyagi sa tao. Hiwalay ang Kanya, aalis siya. Kaya mararamdaman mo pag medyo empty ka na, pag nararamdaman mo, maminamahal, na para bang malungkot ka na, wala ka nang tinatawag na satisfaction, hindi ka na masaya, hindi ka na kontento sa buhay mo, hindi ka masaya sa paglilingkod sa Diyos. Sabi ng Biblia, siyasatin nyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya pa. Kung si Kristo'y nananahan pa sa puso nyo, o baka kayo iniwanan niya na. Ganun po yan. Kasi kung nasa iyo ang ating malapanginoon, nasa puso mo, hindi mo na kinakailangan, maminamal, mag-enjoy ka pa sa gawaing makasanlibutan. Hindi mo na kinakailangan mamasyal ka pa, hindi mo na kinakailangan kasama mo mga barkada mo, mga kaibigan mo, para sa mga gawaing makasanlibutan, sapagkat mga minamahal, si Kristo lang ay sapat na. Si Kristo ang tunay na kaligayahan. Mga minamahal, pag nararamdaman mo ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, ito'y magiging kaaliwan mo, magiging kagalakan mo, magiging kasiyahan mo. Kaya nga, how to walk with God, paano mga minamahal, paano mananatili kasama mo lagi ang mahal na Panginoon, na nananatili kang lumalakad, nakasama ang ating Diyos. Ang sabi rito, unang-una, by witnessing. Kung gusto mong laging kasama mo mahal na Panginoon, imbis na mamasyal ka, imbis na kung saan ka nagpupunta, sabi ikaw ay sabi rito, by witnessing. Gaya ng sinasabi ng mahal na Panginoong Kristo, sabi rito sa Acts 10:38, sa makatwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahiro ng Diyos, ng Espiritu Santo, at ng kapangyarihan, naglilibot, gumagawa ng mabuti, nagpapagaling ng lahat ng mga pinahirapan ng dyablo, sapagkat sumasa Kanya ang Diyos. Dapat ganun din po tayo. Imbis nandun tayo sa kalayawan ng sanlibutan, namamasyal po tayo. Sabi, ang ating gawin ay gumawa tayo ng mabuti. Humayo tayo, magpatotoo tayo, magpagaling tayo ng makaramdaman, pumunta tayo sa mga pagamutan, pumunta tayo sa mga depressed area, mga tao pong inalipin ng iba't ibang uri ng kasalanan, magpatotoo po tayo. Kahit hindi mo alam ang salita ng Diyos, pero meron kang mga dakilang bagay na tinanggap mo sa mahal na Panginoon, sapat na para maniwala sila sa iyo. Hindi mo kailangan ng maraming bersikulo, hindi mo kailangan kabisado ang Biblia para makapagdala ka ng kaluluwa. Yun lang mga ginawa ng Diyos sa buhay mo, binago ka, ikaw ay pinagaling sa karamdaman mo, yung kung ano mga nararamdaman mo habang naglilingkod ka sa Diyos, sapat na po yan na makapag-aakay ka ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang mga paraan, how to walk with God. Paano tayo lalakad nakasama ang Diyos? Una-una, by witnessing. Pangalawa, by fellowship. Sabi ng Biblia, if you walk in the light as He is in the light, with fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ cleanses us from all sin. Huwag tayong liliban sa gawain. Lumakad tayo sa liwanag. Yan po ang ibig sabihin ng tunay na
paglakad sa liwanag, with fellowship one with another. Huwag tayong liliban sa gawain ng Diyos. May mga kapatiran, may mga mananampalataya kami nakakausap, Brad, kahit ako'y 10 taon nang hindi dumadalo, Brad, kahit ako'y 5 taon nang hindi dumadalo, ang Diyos nasa puso ko pa rin. Tingnan nyo. Hindi pwedeng baliin mo ang salita ng Diyos na if you walk in the light, as is in the light, with fellowship. Meron tayong pagkakatipon, meron tayong tinatawag na ugnayan, meron tayong fellowship, meron tayong pagbanal na pagtitipon para tayo po, mga minamahal, ay mapanghawakan ng Diyos. Sapagkat kahit balibaligtarin mo ang mundo, kahit anong gawin mo, pag nag-iisa ka, wala kang magagawa. Masasabi mo lang na nasa sarili mo na nasa Diyos ka pa, pero ang totoo niyan, kung ang Diyos ang magiging basihan, kung ang Diyos ang magsasabi, maminamal kung nasan ka ngayon, sabihin wala ka na sa kalooban ng Diyos. Kayo mga nagmamalaki, Brad, kahit 5 taon na akong hindi umatin, Brad, kahit 10 taon na akong hindi umatin, hindi nawawala ang puso ko, hindi nawawala sa puso ko ang Diyos. Malaking kamangbangan po yan. Nakasulat po sa Biblia, with fellowship one with another. Kindly, basahin po natin 1 John 1:7. Dito po sa unang Juan, Kabanatay 1, talatay 7. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Amen. With fellowship one with another, may pakikisama tayo sa isa't isa. Ibig sabihin ng pakikisama, yung sama-sama po tayong nagpupuri, sama-sama tayong sumasamba, sama-sama tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Kaya nga, yung katwiran ng iba na kahit kami hindi na nakadadalo ng 10 taon, kahit kami hindi na dumadalo ng 5 taon, Brad, hindi nawawala sa puso namin ng Diyos. Ikaw lang may sabi niyan. Pero wala na ang Diyos sa puso mo. Nakasulat yan sa Biblia, maminamahal, na kailangan mo ng banal na pagkakatipon. May pakikisama tayo sa isa't isa upang malinis tayo ng dugo ni Jesus, ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi bawat araw, tingnan mo, kalinggo lang, pagdating na Lunes, hindi natin maiwasan, nagkakasala na tayo. Nagkukulang na tayo. Magkulang ka lang sa puri, kasalanan na yun. Yun lang, hindi ka magpatotoo, hindi ka mag-soul-winning, kasalanan na po yun. Yun lang, hindi ka magbigay ng tithes and love offering, kasalanan na po yun. Paano kung taong ka nang hindi dumadalo, hindi ka nakapagbigay ng tithes and love offering? Kaya maraming tinatawag na pagkukulang at kamalian na nagiging kasalanan sa atin kung hindi po tayo dumadalo sa banal na gawain. Kaya wag nating ipagmalaki po yun kasi hindi mo pwedeng mas marunong pa tayo sa Biblia. Biblia po nagsasabi, maminamahal. Sabi rito sa Hebrews, idadagdag natin Hebrews 10:25 and 26, huwag kaliligtaan ng pagkakatipon. Kasi yun lang pagkatapos ng gawain, nagkakasala na nga tayo eh. Aminin natin sa sarili natin, paglabas natin sa church, may mga nagagawa na tayong hindi kalugod-lugod sa Diyos. Minsan naiinis tayo sa mga kasama natin. Pag uwi natin, minsan nakakaisip na tayo ng masama o nagagalit na tayo. Kaya nga ang kasalanan laging nandiyan. Kaya nga ang banal na gawain, sabi, ito po ang maglilinis sa atin sa lahat ng kalikuan. Kaya nga inuutos ng banal na kasulatan, huwag tayong liliban. Basahin natin yung talata. Dito po sa Hebreo, Kabanatay 10, talatay 25 at 26, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Sa 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos nating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Amen. Maliwanag po mga minamahal. Kaya nga, yung mga nagsasabi sa amin na Brad, hindi naman kami nakakalimot sa Diyos. Ikinalulungkot ko pong sabihin, hindi po tatanggapin ng Diyos ang katwiran natin na kahit hindi tayo dumalo, hindi naman nawawala sa puso natin ng Diyos. Hindi mo na masabihan. Ang Diyos lang ang makapagsasabi na wala na siya sa puso mo. Siya lang ang makapagsasabi, maminamahal, sapagkat sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi palaging nakikipagpunyagi sa tao. Genesis chapter 6 verse 3.
Hindi siya palagi nakikipagpunyagi sa tao. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng manatili sa atin. Pag gumawa tayo ng bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, mga minamahal, hindi na mananatili ang Diyos sa puso po natin. Yan po, mga minamahal, ang pangalawa. Jesus walk. Sabi Jesus walk with God, kinakailangan tayo rin po ay lumakad na kasama ng ating dakilang Diyos sa pamagitan po ng ating pong tinatawag na fellowship, sa pamagitan ng paghayo, sa pamagitan ng ating, sabi rito, by witnessing, by fellowship, by walk in with love, paglakad na may pag-ibig na kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pangatlo, maminamahal, sabi, if Jesus is still the Lord of your heart, we must be still the center in the throne of your heart. Kung gusto mo, maminamahal, na manatiling ang ating dakilang Diyos, ang ating mahal na Panginoong Kristo ay nakaupo sa iyong puso, sabi, we must still the center in the throne of our heart. Dapat ang mahal na Panginoong Kristo ay nananatili na sentro ng puso natin. Sabi rito 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and verse 20. Kindly basahin po natin ang mga talata. Dito po sa Unang Korinto, Kabanatay 6, talatay 19 at 20, ganito po ang pagkasabi. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo'y binili sa halaga, luwalatin nga ninyo ang inyong katawan ng Diyos. Amen. Tayo po'y binili sa halaga, maminamahal. Sabi, we bought with a price. Binili tayo sa malaking halaga. Kaya nga, luwalatiin natin ng ating mga katawan ang ating mahal na Panginoon Diyos. Sinabi niya, hindi ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Nananahan siya sa atin, ang katawan natin, templo ng Espiritu Santo. Kita nyo, gaano kadakila ang mahal na Panginoon. Ang mundo, maminaman, sinlaki lang ng bola ng Jackie Stone. Sinlit lang ng bola. Pero, mga minamahal, nagpakamaliit ang Diyos, nagkatawan tao. Nakasama po ng mga tao noon 2,000 years ago sa pamagitan nila Apostol Pablo, Apostol Pedro, ng 12 alagad ng mga tao noon 2,000 years ago, at sa kapanahunan natin ngayon, mga minamahal, kasama pa rin natin siya sa pamagitan ng pananahan niya sa ating mga puso. Hindi ba ganyan nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Tayong mga mananampalataya, nananahan sa puso natin ang mahal na Panginoong Kristo. Ang sabi rito, maminamahal, na nasa inyo, na tinanggap nyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Pag tayo po'y naging mananampalataya na mga minamahal, tinanggap mo si Kristo bilang sariling tagapagligtas, sabi, ye are not your own. Hindi na kayo may-ari ng inyong mga sarili. Sabi, binili kayo sa malaking halaga. Binili tayo ng dugo ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang Diyos na nagkatawang tao namatay sa krus para bilhin tayo. Para hindi na tayo mabuhay sa kasalanan at para hindi na tayo mabuhay sa ating mga sarili. Dito po sa Banal na Kasulatan, ang umaagaw po sa ating mga puso, umaagaw sa ating puso sa mahal na Panginoon, yung tinatanggal ang mahal na Panginoong Diyos sa ating mga puso. Ito unang-una, sabi, yung kayamanan. Sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. You cannot serve between mammon and God. Kapag ninanasa mo ay pera, pag ninanasa mo ay kayamanan. Sabi ng Biblia, you cannot serve two masters. Kaya marami akong kilalang mga maiinit sa Diyos na ang isip nila, ang puso nila napunta sa kayamanan. Lumaki na ng lumaki yung kayamanan pero hindi pa rin silang huminto sa pagpapayaman. Pero hindi nila alam na wala yung kanilang tunay na kayamanan, ang ating mahal na Panginoong Kristo. Sabi rito, mga minamahal, hindi mananatili ang ating mahal na Panginoon sa inyong mga puso kung ipagpapalit natin siya sa kayamanan. Kaya nga, you cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Kailangan ng kayamanan mo galing sa Diyos. Sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero kung ang kayamanan mo ay galing sa iyong sariling pagpapagal, nakalimutan mo na ang pagdalo, puro negosyo, puro pagpaparami ng salapi, mga minamahal, ang iyong ginagawa at nakalimutan mo na ang pagsamba, ay kinalulungkot ko po na sabihin, mga minamahal, nawawala na ang Diyos sa puso nyo. Sabi rito, nasa Mateo 6,
talatang 24. Yan po, mababasa po natin yan. Kaya hindi pakibasa. Dito po sa Mateo, Kabanata 6, talatay 24, ganito po ang pagkasabi. Sino man hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa, at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa, at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. You cannot serve two masters. Hindi kayo pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Pero tandaan po natin, mga minamahal, lahat ng bagay dito sa lupa nagmumula sa Diyos, maging ang kayamanan. Pero sa Satanas, kapag ikaw po, mga minamahal, ay pinainan ni Satanas ng kayamanan, mawawala ka sa Diyos. Kaya nga, ang gusto ng ating pinakamamala pa nun, ang kayamanan mo hindi galing kay Satanas. Gusto niya galing sa Kanya. At ang kayamanan galing sa Diyos, ito po yung makukuha natin sa pag-una, sa kaharian ng Diyos. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag ang kayamanan mo, mga minamal, ay galing kay Satanas, napabayaan mo ang paglilingkod mo sa Diyos, umunlad ang negosyo mo, pinagpala ka, nakapagtayo ka ng maraming negosyo, nakapagtayo ka ng maraming bahay, nakabili ka ng mamahaling sasakyan, pero hindi ka nakasasamba. Hindi ka na dumadalo. Ikinalulungkot ko po na sabihin sa inyo, hindi ang galing sa Diyos, galing kay Satanas yan. Kinukuha ni Satanas ang puso nyo, maminamal, para agawin kayo sa ating mahal na Panginoon. Kaya dito sa mga uling talata, sabi rito uling talata, basahin po natin ang 2 Corinthians 5:15, verse 7 hanggang 17, maminamal, sabi po rito, al sino mang naglilingkod sa ating pinakamamahal Panginoon ay namatay na, maminamahal. Sabi, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Nabubuhay na lamang tayo para sa mahal na Panginoon. Kaya kung nabubuhay tayo lamang sa mahal na Panginoon, dapat hindi na tayo nasusunod sa ating mga sarili. Kasi pag nakita ng Diyos na ikaw pa rin na nasusunod, iiwanan ka niya. Pababayaan ka niya. Akala mo kasama mo pa siya, pero wala na siya sa iyong mga puso. Ang sabi rito ulit talata, 2 Corinthians 5:15 up to 17. Dito po sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatay 15 hanggang 17. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Kaya nga, mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman, bagamat nakikilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa gayoy hindi namin nakikilala siyang gayon. Sa 17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang, at ang dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Amen. Yan po, mga minamahal, mga palatandaan na ang Kristiyano o ang isang tao po, mga minamahal, ay pinaghaharian na ng ating pinakamamahal na Panginoon. If Jesus is still the Lord of your heart, kung ang ating mahal na Panginoon nananatili pa sa iyong mga puso, sabi rito, mga minamahal, siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang mga nangabubuhay ay wag nang mabuhay sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ang mga Kristiyano ngayon na nabubuhay sa ating mahal na Panginoon, hindi na siya nabubuhay sa kanyang sarili. Sabi rito, mga minamahal, bagamat nakikilala namin si Kristo na ayon sa laman, ngunit ngayon ay hindi na namin siya nakikilala na ganun. Kaya nga, mula ngayon ay hindi na natin nakikilala sinuman ayon sa laman. Ibig sabihin, yung ating pong dating pagkatao na nasa laman, hindi na natin kilala yun. Bagong nilalang na tayo. Sabi, hindi na natin kilala yung ating dating pagkatao. Bagong nilalang na tayo. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. All things has passed away. Behold, all things are become new. Hindi na natin kilala yung ating dating pagkatao. Lumalakad na tayo sa kalooban ng Diyos. If Jesus is still the Lord of your heart, He must still the center in the throne of your heart. Dapat nananatiling ang mahal na Panginoong Kristo na ang nakaluklok sa inyong mga puso, hindi na tayo. Kasi kung tayo pa rin po, maminamahal, ang nasusunod sa puso natin, aalis ang mahal na Panginoon sa puso natin, maminamahal. Iiwanan tayo ng ating mahal na Panginoon, at ang sabi ng Biblia, siya sa atin nyo ang inyong mga sarili, kung si Kristo'y nasa inyo pa,
maliban kung kayo itinakwil na. Yan po, mga minamahal. At tandaan po natin, ang dadali ng Diyos sa langit ay ang mga Kristiyanong nasa kanyang mga puso pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito,